Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng down firing D12. Ayun nga pala guys yung plano, no? Ilalagay ko sa description. So sundin nyo na lang guys yung sa plan natin yung mga sizes. Bali 3/4 yung plywood na ginamit natin dito guys, no? Ayan. So ayan, inisa-isa na natin yung mga planks, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang naman na planks to. So napakadali lang niya gawin. Yun nga lang, medyo malaki siya ng konti kasi nga D12 to. So itong version na to guys ay sealed design. Ibig sabihin ng sealed design guys ay ano siya, wala siyang port, wala siyang butas labasan ng hangin. Kumbaga ano siya, sealed design siya. Pero dahil nga sealed design, maganda siya sa mga pang acoustic. Tapos yun kasi request ng client natin, no, sealed design para malutong lang yung bass niya, hindi siya masyadong loudy. So sobrang ganda nito kung matugtugan nyo ay yung mga acoustic, yung mga ano lang, hindi ganun ka, hindi bass boosted. So napakaganda ng tunog nito guys pag ganito ginawa yung design ng box. So dyan nga guys, no, naglagay tayo ng wood glue, tapos nail gun lang pwede na guys. Basta pwede rin naman maglagay tayo ng black screw. So yun ginawa natin guys, para ginuhitan natin yan para nilgan natin ng maayos. Ganun din naman sa kabila guys, ginuhitan natin gamit tayo squala, kabilaan yan, tapos brad nail natin. So maganda, pahawakan natin, no, kung sinong pwedeng tumulong sa atin. So yan, pinulidan na natin siya guys, dinamihan natin para kapit na kapit siya, at yung wood glue. Tapos dito naman guys, nagbutas tayo, mag-X lang tayo ng ganyan, dulo-dulo, tapos butasan natin. Tapos ito binutasan ko yung ano natin ng 5.5, no. Diyan tayo nagpokpok sa ano ng 5.5. Yan diyan, 5.5 inches. So radius yung kinuha natin diyan para pag umikot siya, diameter na yung makukuha. So which is 11 inches. So yan, screw natin, tapos kuha tayo lapis. Ganyanin lang natin guys, no. 11 inches na yan. So yan, yan lang guys kadali yung pambilog natin. Ayan, 11 inches siya guys, oh. Sakto. So ayan guys, nagbutas lang tayo dyan bandang dulo, no, para dyan tayo mag-jigsaw, sa una. Ayan, para pumasok yung bala, yung blade natin ng jigsaw. Tapos yan, dire-diretso na yan guys, pabilog lang. Ayan. So ayan, para hindi kagad mahulog guys, magtalagay tayo ng screw dito. Ayan, ganyan, para hindi siya mahulog, no. Ayan, no, para smooth pa rin yung dulo. So dito naman guys, nag-ulit tayo ng terminal, no. Ayan, para doon sa wire speaker natin. Pero nabibili lang to guys sa Lazada, Shopee. Ilagay ko na lang yung link sa description, pwede nyo bilhin kung saan ko binili yan. So yan, nagbinutasan din natin yan. So yan, dito naman guys sa part na to, nagmasilya tayo dito kasi maraming butas-butas dyan eh. Dahil nga yung gamit natin circular saw lang, yung pinangkat natin dito hindi ganun kapulido yung sukat. So kung may table saw kayo, I'm sure saktong sakto yan pag ginawa nyo. Yan, kailangan niya walang butas guys, kasi pag may butas yan, lumalabas yung hangin, papangit yung tunog ng ano natin, nung bass natin, sub natin. Ayan, dito naman guys, mag-apply na tayo dito ng itong carpet na binili natin. Binili ko lang din to guys sa Shopee or Lazada. Basta send ko lang sa inyo yung link kung saan ko siya binili. Mura lang siya guys, no.
Tapos naka-avail pa ako ng free shipping. So andyan yung link sa baba guys kung saan ko siya nabili. Ang ganda niya katin guys yung carpet na to dahil hindi siya ganong ka sobrang kapal. So sapat na sapat lang talaga siya para sa speaker. Nilapat na natin guys na ganyan. Ang ginamit ko nga pala na adhesive dito, wood glue. Pero the best dito guys yung rugby kung mayroon kayo. Hindi kaya pang spray adhesive. Sobrang kapit yun. Ito kasi guys, dahil nga ayoko nang maamoy. Maamoy kasi yun. Ito kasi wood glue, hindi maamoy. So ito yung natipuan ko talaga. Di bali nang matagal siya dumikit, no, pero hindi naman tayo nagmamadali, so okay lang naman guys, at least dumidikit pa rin naman yan guys. Tsaka pag natuyo naman yan guys, sobrang kapit na talaga yan. So yan ang ginawa natin guys, dulo-dulo lang yan. Pagka dulo-dulo, ayan, gumamit lang ako ng konting dyan, yung pamahe, yung wood, piece of woods, para kinalat ko ng ganyan. Ayan guys, no? Ayan lang kasimple guys, no? Sa pagkalapat natin ganyan, patuloy natin konti, tapos gugupitin natin yung edge nya, yung dulong-dulo talaga gugupitin natin. Tapos yung gupit natin kailangan pantay na pantay. So ganyan din sa tagiliran guys, no? So nakita nyo, isang buong pabilog yung ginawa natin dyan. Yan, pag ganyan. Tapos sinuli natin yung kabilang gilid. So ayan. Ayan guys, yung ginupit natin dito, yung pinaka edge nya, oh. So ayan. Ayan, inisa-isa natin. Pinatuyan natin guys ng konti, tapos yan. Ito na itsura nya. Yung pinaka dulong-dulo yung gupit natin. So yan, after nyan guys, ito naggupit ulit tayo ng panibagong carpet, no? So yan, ganun din, same procedure lang din guys. Tayo dyan. Ayan guys, ganyan lang din guys, dulo-dulo lang guys, no? Kasi dapat yung pinaka natin dito guys, yung dulo. Bakit yung dulo? Kasi dapat yan, dahil nga edge yung cut natin, dapat yan dulo-dulo, kumapit siya. So ayun yung inuuna natin, yung pinakagilid, para pulido yung pagkakarpet natin, no? So yan. So yan guys, i-forward na natin, no, para mabilis-bilis. So ganyan lang din naman ginawa ko. Tapos ikakat natin yung edge nyan, ganyan. So yan. Yan lang kasimple guys. So, dito nagdugtong tayo ng dalawa, no, para hindi sayang yung carpet natin. Kasi pag pinagdikit mo naman siya, hindi naman siya halata talaga guys. So sayang naman yung carpet kapag hindi natin siya sinulit. Yan guys, oh. So ito na guys, no? Ito na, tapos na. Nag-cut lang tayo dyan sa gitna, pa X tsaka pa cross. Kasi yan, okay na guys, no? Salamat guys. Subscribe lang kung nagustuhan niyo yung video na to, kung may natutunan kayo. Maraming salamat guys sa panood, and yung mga link natin nandyan sa description.